Do'n po ba sa tagal ng pag-upo niyo, Professor Heidi, bilang former COA commissioner, alam natin hindi kayo mismo yung nag-o-audit ano, pero sa mga ganitong klase ng pagkakataon halimbawa sa pag-audit on confidential funds, kung nung panahon na yun ay meron man, kung wala kahit sa normal na pondo po na ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno, yung mga ganitong klase ng ARs po ba for you during your time, masasabi niyo po, kahit hindi dito sa OVP or sa DepEd, red flag po ba talaga itong nangyayari ngayon? Naranasan ko yan dahil ang dami ko namang inaudit. Ano? Mhm, Hindi mhm. lang yan red flag. Talagang uh, fraud risk yan, fraud incident yan. Kasi meron tayong tinatawag na incidents of fraud na kailangan tatanungin mo kaagad, ano yung manner of concealment. Kailangan, balik tayo sa mindset, ano? Pag rebisa mo ng dokumento, pag analyze mo, nakalagay kaagad sa isip mo, paano ginamit ang pondo. Pag nakita mong ganon at nakita mong ayan, iba-iba ang pirma, iba-iba ang pangalan ay sounding kakaiba, ang pirma parang iisa ang pumirma, dapat meron ka na kaagad ano na, ay teka, mukhang mataas ang fraud nito. Wala ito sa responsibilidad ko bilang ICFAO, bato kung saang team ang dapat merong kakayanan at competence dito. Yun yung ano. So sa tanong mo, hindi lang red flag, talagang fraud na yan. Kasi kung kayo nga na ordinaryong mamamayan, nakikita na wala naman sigurong tao na gano'n ano. Yung sinasabi ng Kongreso na tingnan yung NSO registration, ginagawa namin yan ng auditor kami. Mhm. Nag-audit ako ng R, nag-audit ako ng Makati, nag-audit ako Opo. ng ano, nakakita tayo ng mga ganyan. Immediate yung ano mo, una, kami nga, ang ginamit pa nga namin ng confirmation sa COMELEC records. Kasi yung Mhm, COMELEC, yung mm. records niya importante. So lahat ng ways and means by which you can uncover the manner of concealment of these fraudulent transactions, nasa mindset yan ng auditor.